Eto na no mga kalanggam, habang nagpapakain niya tayo ng mga alaga nating langgam no, sagutin natin ang isa sa mga tanong, ano nga ba ang benefit sa pag-aalaga ng mga langgam? Natututo ako o tayo sa biology, teamwork at survival ng mga langgam kung paano sila mag-operate ng isang colony. Mas naiintindihan natin yung role ng mga langgam sa ecosystem, nagiging aware tayo sa biodiversity sa paligid at lastly no, nagiging stress reliever ko na din ang panonood sa kanila. Pero ba't langgam nga ba ang napili nating alagaan? Sa likod kasi ng malilit na nilalang na to no, may natututunan kang malalaking aral. Pero una no, na-inspire talaga tayo sa isang kwento na siguradong pamilyar ang mga anime fan. Paniguradong alam din to ng mga kapwa nating nagkikip ng mga exotic pet no. Ito ay yung Hunter x Hunter. Naalala ninyo ba ang Chimera Ant Arc? Yung simpleng insekto na unti-unting nagbabago, nag-evolve at nagbubuo ng isang imperyo. Lupit nun, di ba? Pero sa totoong buhay no, ang bawat reyna ng langgam ay kayang bumuo ng sariling kaharian mula sa wala. Mula sa isang test tube no. Sa test tube nagsimula pero habang lumalaki ang kolonya, nakikita mo kung paano sila lumalaban at nabubuhay bilang isang pamilya. Kung tutuusin no, hindi kailangan ng malaking budget para maging ant keeper. Hindi mo kailangan ng mamahaling substrate, hindi rin kailangan ng engranding enclosure. Ang importante lang no, tama ang kondisyon at sa una, dapat may test tube, may tubig at ligtas sila. Kung sa ibang pet no, kailangan magpakain araw-araw. Pero sa mga langgam, isang patak lang ng honey water, isang maliit na insekto, ayos na. Solved na ang tropa. Kaya kung iisipin mo no, magastos nga ba mag-alaga ng mga exotic na pet sa langgam? Hindi. Less gastos pero more lessons. Gasum. Pero higit sa lahat no, educational ang pag-aalaga ng langgam. Nakikita mo kung paano sila nagtutulungan at nagkakaisa. Dito mo makikita kung paano gumalaw ang teamwork sa totoong buhay. Kung paano sila nagpapasahan ng pagkain. Nagtutulungan para mabuhay ang kolonya. Biology in action nga, sabi nga nila. At panghuli no, stress reliever na din. Habang pinapanood mo sila kumakain at nagtutulungan, parang nawawala yung bigat ng araw. Minsan pa nga mas organized pa sila kaysa sa mga tao. Lalo na sa gobyerno kung saan may isang kurakot na imbis na ipasa ang pagkain, sila pa yung unang kumakagat. Kaya para sa akin no, ang pag-aalaga ng langgam ay hindi lang simpleng hobby. May aral, may aliw at may inspirasyon. Pero curious din ako no, sa mga kapwa natin ant keeper. Bakit langgam ang napili ninyong alagaan? Ano ang pinaka nagustuhan ninyo? Yung reyna ba? Yung hunting? O simpleng feeding time? Comment down below naman para alam namin kung bakit langgam ang napili ninyong alagaan. Yan yung mga dahilan ko no kung bakit langgam ang napili nating alagaan. Hindi sila magastos, educational at stress reliever din. Kaya kung bago ka sa pagiging ant keeper gaya ko o curious ka din na subukan ang pagiging ant keeper, malay mo ito na yung sign para kumuha ng kauna-unahang keep na langgam. Maraming ant seller dyan na nag-aabang sa'yo. Message mo lang sila. Malay mo, dito mo mahanap yung hobby na magtuturo sa'yo ng sipag, tiyaga at pasensya. Dahil sa huli no, ang mga langgam hindi lang basta maliliit na nilalang. Paalala sila na kahit gaano tayo kaliit, basta nagtutulungan at walang kurakot sa sistema, kaya nating bumuo ng isang imperyo. At sana no, ganito rin ang lipunan natin. Walang kurakot, walang nauunang kumagat, lahat pantay-pantay, lahat may ambag.